Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot guys. Another love reading, timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito or hindi naman kaya. Dahil iba't ibang mga energies, iba't ibang mga love connections. Pero tingnan natin sa reading na to kung ano ang mga mas malalakas na energies, mga gabay at patnubay sa buhay, pag-ibig, and life in general. Tignan po natin. Spirit, guys, send me messages on love connections, ito, lessons in life, and guidance na nais yung ipabati sa amin. Mga aral kabay sa buhay, pag-ibig. Send me more messages sa Spirit Guide. Okay, tingnan po natin ang mga mensaheng ito. Three of Wands, Ten of Cups, Eight of Cups, Ace of Pentacles, Knight of Swords, Death card, the Hangman, Page of Cups, Three of Pentacles, and Seven of Cups, and Five of Cups. More of Cups, more of water sign. Meron dito maaring nang bago pa lang kayo ng person mo, Page of Cups, no? Ito yung mga panahon na nililigawan ka niya, nag-o-offer siya sa'yo ng romantic relationship, no? Pero ito, young energy kasi to eh. So, maaring bata pa lang kayo, siya na yung someone na kasama mo at matagal kayo before nagkaroon ng relasyon, naging magkaibigan muna kayo. It's very young energy. Kaso lang, dumating yung mga panahon na yung person mo, syempre very young na nagkaroon kayo ng relationship, very adventurous pa yan, no? May mga times na parang, ang dami pa niyang dreams, ikaw rin naman, ganun ka rin. So, maaga kayo naging magkarelasyon, pero hindi nyo naisip na ang dami nyo pa pala mga pangarap na pwedeng gawin, na dapat, tinutupad nyo pa lang. Pero since na naging kayo, di ba parang naging, sabi natin, limitado yung mga bagay-bagay na inyong nagagawa. No? Marami kayong mga dreams pa na pwedeng maabot. Very young pa kasi kayo eh. Di ba? Pero doon parang nalilimitahan ang mga bagay-bagay na gusto nyong gawin. Because you have to consider each and every one. Kailangan nyo i-consider yung relasyon nyo. Diba? For example, yung isa gusto mag-abroad, di basta-basta kasi iisipin mo yung isang may iwan mo. Dumating yung times dito na maaring hindi kayo nagkakaunawaan sa mga gusto nyong gawin. Kinangailangan mo ngayon na iwanan siya. Kinailangan mo ngayon na parang mas piliin muna yung sarili mo at yung mga pangarap mo. Kasi nalilimitahan ka sa relationship ninyo. Okay? So, pinili mo muna yung sarili mo, maaring nag-move forward ka muna, lumayo ka. Maaring ganun din siya eh. Ganun din yung pakiramdam niya eh. Parang kailangan mo munang i-let go ka, i-let go yung relationship ninyo. Na mamuhay muna kayo at mag-explore pareho, pero hindi kayo magkasama. Ganun yung nangyari. Then, maaring nga isa sa inyo, tinupad yung mga gustong gawin, nag-abroad, yan, plan to travel, mag-abroad, magtrabaho sa malayo, di ba? Then, maaring na-fulfill nyo naman yung mga gusto ninyo, no? Para sa sarili ninyong buhay.
dito, dumating yung time na parang, okay, masaya ka sa ginagawa mo, pero parang kulang. No, parang, hinahanap mo rin yung person mo at ganun din yung person mo sa'yo. 'Di ba? Parang, nag-explore kayo individually, pero kulang. Parang sana, magkasama kayo nag-explore sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay ninyo na yung pareho nyo na i-experience yung saya na yon, yung adventure na yon, 'di ba? Kaya naman nagkaroon dito ng malaking pagbabago. Um, Maaring yung person mo nagkaroon ng somehow may mga pagsisisi na sana hindi siya ganun ka very controlling sa'yo. No, parang dapat hinayaan niya lang na gawin mo yung gusto mo, susuporta siya para at least magkasama pa rin kayo. So, maaaring naging very controlling siya, nalilimitahan ka sa mga gusto mong gawin. Mas pinili mo na lang na lumayo sa kanya at mag-solo, di ba? Maaaring eto na yun na pagsisihan na niya yung mga bagay na yun. Kasi naranasan na rin naman niya na parang, okay, free siya, nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya. So, parang na-realize na, ito pala yung gusto mo. Sana ibinigay ko at sana sinuportahan na lang kita. So, maaaring meron siyang mga pagsisisi sa part na yun. No, na sana sa adventures ninyo, together kayo, hindi yung kanya-kanya. Then, namimiss nyo ang isa't isa. Palagi kang iniisip ng person mo. Malaki na ang pinagbago sa kanya kasi dati very young at saka very young yung energy niya, no? Pabago-bago ng isipan, hindi pa ganun ka-mature. Pero ito, naging malaking pagbabago na sa kanya. Yun nangyari na pagkakahiwalay ninyong dalawa. Since namimiss ka nga niya, gusto na niyang i-work out ang inyong relationship. Nandito, teamwork, makikipagtulungan siya sa iyo kung anong gusto mo or sabihin natin, pag-uusapan ninyo yung mga bagay na nais niyong marating. Na dapat dito together na hindi na yung kanya-kanya, no? Meron na siyang parang iniisip na niya na suportahan ka, mag-compromise. Ganun din naman, alam naman niya na ikaw sa kanya, ganun din. No, kaya maaring ito yung maganda dito. Kasi magkakaroon ng panibagong pagkakataon, panibagong simula sa inyong relationship. Etong Ace of Pentacles dito, ibig sabihin panibagong simula para sa inyong dalawa. New beginnings to. New opportunity for you to work things out, to compromise, to start over again. Di ba parang nandun na nag-mature na kayo hindi na kayo selfish. No, kaya mas maganda dito na nagtutulungan na kayo. At it will lead into a happy family. So kayo pa rin maaaring magkatuluyan sa bandang huli. Pagiging masaya kayo, diba, nandiyan yung harmonious relationship ninyo, very long-term relationship ninyo, stability. Ibig sabihin niya, natuto kayo sa yung pagmamahalan ninyo at very young age, tapos sa mga pinagdaanan ninyo sa buhay, natuto kayo mag-compromise, matuto kayo ma-realize yung mga potentials ng bawat isa, natuto kayo na dapat suporta, kompromiso. Kaya naman dito talaga, namimiss ka ng person mo sa mga panahon magkalayo kayo. Malaki na ang pagbabago niya at maturity niya. At the same time, may mga pagsisisi yan sa mga pagkukulang niya sa'yo. And, git sa lahat, nariyan lang yan. Nais niya, niisip niya, namimiss ka niya, at nais niyang i-work out na magsimula kayo muli. Panibagong simula itong Ace of Pentacles at it will lead into happy relationship kasi mahal nyo naman talagang isa't isa. No, yung dati very young kasi kayo yun, kaya yung immaturity pa. Pero since mahal nyo naman isa't isa, nag-grow kayo individually, ngayon maaring mag-grow kayo together na at magiging maganda ang inyong relationship. Magnetic connection, there is a very strong pull and intensity that draws you to this person. So talagang meron kayong magnetic connection. Kaya siguro kahit malayo kayo sa isa't isa, meron pa rin yung connection ninyong dalawa ang, sabihin natin yan, patuloy na nagko-connect or nagmamagnet para muli kayong magkasama.
True love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Maaaring kayo magkatuluyan and maybe talagang person mo, ang true love mo, ikaw din ang kanyang true love. Okay, so wala namang imposible. Minsan, kailangan lang magkahiwalay to realize things, to grow individually. At sa muli ninyong pagsasama, ayan na, masaya na. Kasi nandun na yung maturity at mapapatunayan nyo sa isa't isa yung tunay na pagmamahal. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.